What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit wag mong tatanungin yung babae kung pwede mo ba siyang maging girlfriend or kung pwede ka bang manligaw. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and welcome to my channel. Sa channel ko na to, nag-upload ako ng videos almost daily or weekly about dating and relationship. So, isa lang yung goal ko dito sa channel na to is to achieve the best masculine version of myself, and ginagawa ko yon, habang ginagawa ko yon, sinishare ko sa inyo yung mga nalalaman ko with my experiences and also my knowledge about dating and relationship. Basically, ang center ng tinuturo or sinishare ko dito is about polarity, the natural attraction between the masculine and the feminine. So if you want to attract a feminine, loyal, loving, submissive woman, then kailangan mong maging masculine. So, kung ikaw ay interesado maging best masculine version of yourself, in which andun din yung journey ko, sabay tayo pumunta doon. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit wag na wag mong tatanungin sa babae kung pwede mo ba siyang maging girlfriend or kung pwede ka ba manligaw. So, ang daming lalaki ngayon na nagtatanong, bro, pwede ba akong umamin sa kanya? Pwede ko bang sabihin na pwede ko bang tanungin siya na pwede ko ba siya maging girlfriend? Pwede ba ako magpaalam sa kanya na gusto ko siyang ligawan o kung pwede ko ba manligaw? So, sobrang obsessed nila na magkaroon sila ng label ng babaeng gusto nila. Na gusto nilang magkaroon sila ng label na manliligaw, na gusto maging girlfriend, na exclusive na sila. Yung ganon, yung label na yun. Gustong-gusto nila magkaroon sila ng label sa relationship nila with the girl. So, ang number one cause nito o nakikita kong root cause nito internally sa lalaki is this is because they want to feel they are wanted or validated by women. So, they are trying to commit as soon as possible o magkaroon sila ng label para maging exclusive sa kanilang babae kasi they want to feel wanted or they want to feel validated. Kasi kung sino man yung kasi yun, ganun nga. So, if you are a guy na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo yung validation at attention sa sarili mo, isahanap ka nun sa external. O kaya hanap ka nun sa iba. So, ang mangyayari is, sa kanila nakasalalay yung validation and attention mo. So, every time na hindi mo nakukuha yon o hindi mo nabibigay sa sarili yon, sa sarili mo yon, is sila yung may kapangyarihan over you. Sila yung may leverage over you. So, mas maigi, again, nasabi ko na to sa mga previous videos ko, na mas okay kung nabibigay mo sa sarili mo yung mga bagay na yan, yung validation at attention. Para walang power over you yung ibang tao. Hindi lang to about sa girls ha, hindi lang to about sa babae. Kasi kung nakatali sa iba yung validation, yung attention, yung confidence mo, then they have the leverage over you na kaya ka nilang pasunurin kasi may kailangan ka sa kanila. Okay? So, kapag ganung energy yung meron ka, habang buhay ka talaga magiging single. Okay? Ganito kasi yon. A man, okay? A man should never ask a woman to be in a relationship. Okay? Kapag ginawa mo yun, doon na siya mag-start, ma-turn off sa'yo, ma-friend zone ka. Alam mo yung bigla na lang siyang lalamig, magiging cold. Kumbaga, maganda na yung una yung interaction, tapos sabay binanatan mo na, gusto kita maging girlfriend, pwede ba kitang ligawan? Sabay doon mo siya mararamdaman na magpo-pull back. Okay, magpo-pull back siya sa interaction nyo, i-ghost ka na niya, hindi na yung same energy yung ibibigay niya sa'yo. So, sasabihin niya, o bigla na lang sasabihin, alam mo, mabait ka naman eh, pero hindi pa ako ready or pang friends lang talaga tayo. So, the moment a man took initiative to ask for exclusivity, relationship, or commitment, she will start to doubt your value and your strength. Kasi, you are giving off needy and scarce energy. Mafe-feel niya na you need somebody, meaning you cannot live independently on your own. Again, may need ka sa kanya. Nagiging needy ka sa again. Kasi nga, hindi mo mabigay sa sarili mo yung attention, yung validation, yung confidence. Yung confidence is kailangan mo pa siya para maramdaman yon. And once na maramdaman niya that you need her, that you cannot live on your own, hindi mo kayang maging masaya, hindi mo kayang maging fulfilled, hindi mo kayang maging proud sa sarili mo at kailangan mo pa ng ibang tao at kailangan mo pa siya para maramdaman yon, need mo siya para maramdaman yon, then doon siya mag-start i-repel ka. Okay? The moment na maramdaman niya na may need ka sa kanya, again, the feminine
love, okay? The feminine love, ang default niyan is to receive. Okay? Is to take. Masculine is yun yung provide. Kapag naramdaman niya na may tinitake ka sa kanya, na hindi siya, alam mo yun, na ang goal mo is to take from her, that you need something from her, doon siya mag-start mag-repel. Okay? Consumptive ang feminine love. Hindi niya ibibigay yun sa'yo kung nararamdaman niya na ikaw, mas feminine ka pa sa kanya. Na ikaw yung may need sa kanya. Okay? So, masasense niya din na scarce ka. Meaning, hindi ka sanay na makadate ng babae na nasa same level ng attraction niya. Same level ng attraction level niya. Yung attractiveness niya. So, mararamdaman niya, siguro kaya gustong-gusto nitong maging girlfriend ako, gustong-gusto nitong maging exclusive kami, gustong-gusto nitong i-lockdown ako kasi wala na siyang ibang options o wala siyang ibang choice. Okay? Na hindi ka na nararamdaman niya na wala kang hindi ka sanay o hindi ka sanay na makadate. Hindi ka sanay na magka-date na nasa same level ng attractiveness niya. So basically wala kang option, nasa scarce energy ka o nasa scarcity mindset ka. So implying, yun yung ina-imply mo sa kanya when you are trying to commit so fast na ikaw yung nagdidikta na ikaw yung nagsasabi na pwede ba kitang mag-girlfriend, pwede ba kitang ligawan. Alam mo yun? So, men with needy and scarce energy repels women. Okay, the number one attraction killer is being needy. Okay, kapag ikaw ay needy, tipong mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya, dun siya magsa-start, i-repel ka. And yung neediness na yon, ang root cause nun is yung scarcity. Okay, scarce, ibig sabihin kulang. Lack. You're coming from a space of lack. L-A-C-K, lack. Kulang, wala. The moment na maramdaman niya yon, she will start to repel. So, in women's emotions, sa emotions ng mga babae, pointless ang pagkakaroon ng label. Okay? Ang label ay string of words lang yan. Words lang yan. Hindi porket may label kayo, magiging loyal na yung babae sa'yo. Women's emotional loyalty is driven by feelings. Okay? Feelings. Hindi yan driven by words, by logical. Okay? It is driven by feelings. Hindi dahil meron kayong label or logical agreement na exclusive kayo, magiging loyal siya sa'yo. Again, depende pa rin yan sa nararamdaman ng babae tungkol sa'yo. Okay, hindi porket girlfriend mo na siya, hindi porket manliligaw ka na niya, is yun na yun. Again, what's true for her is her feelings. Mas loyal siya sa feelings niya sa'yo. So, pwedeng may label nga kayo, pero kung hindi niya ramdam na attracted siya sa'yo, hindi niya ramdam yung desire, hindi niya ramdam yung sexual attraction niya sa'yo, wala din. Okay, for her, meaningless yung label. Meaningless yung word na yon. So, pointless yung pagpilit mo na magkaroon kayo ng label. Okay, pointless ang pag-push mo na dapat meron kayong label, na dapat meron kayong word na word. Alam mo yung word? Para sa akin, word lang talaga yung label na girlfriend, exclusively dating. Usually, word lang yan. Okay? Na pwede mong sabihin na girlfriend mo siya or wife mo siya, pero sa feeling niya hindi. Okay? Tandaan mo na, women's emotions are opposite of men's logic. Okay? Women's emotions are opposite to men's logic. Sa logic ng lalaki, na kapag siya yung nag-initiate, okay, usually ito yung sa logic natin na kapag tayo yung nag-initiate at nagkaroon tayo ng conversation with her about relationship level, commitment label, or status, will make her value the relationship. Kasi ganun tayo our words. Ay tayong mga lalaki, logical. Tanggalin man sa atin, ang meron lang tayo is our words and our balls. Yun lang, bayag at salita lang natin. Okay, yun tayo. Pero sa babae, hindi ganun. Again, opposite sila. Women's emotions are the opposites of men's logic. So, kaya karamihan sa lalaki, masyadong nagiging available, na pilit gustong magkaroon ng label, na pilit pinapasagot yung babae, na tinetext, tinatawagan palagi, gusto palagi makita yung babae, tinatanong kung anong ginagawa niya at ano yung mga plano niya next week, kung baga gusto palagi siyang makita. Kapag ganun ginagawa mo, that will just ruin your interaction. That will just ruin attraction. Because it suggests weakness. Again, women are looking for strength.
Yun yung gusto nila, yun yung pinipili nila, yun sila sexually attracted. Those men who signal strength. If you signal weakness, they will start to repel you. Okay? Also, hindi ka rin makakapag-create ng space in order for her to think and feel something about you. Hindi ka nga, dahil sa sobrang availability mo, hindi ka niya na naiisip. Hindi na siya nakakapag-fantasize about you, about who you are, and about kung ano yung relationship na magkakaroon kayo. And women are loyal to their emotions. In order for a woman to fall in love with you is kailangan ma-activate mo yung most sensitive sexual organ niya, which is her brain. Kailangan maisip ka niya, kailangan mag-fantasize siya about you. That's how you make her feel. Kailangan naiisip ka niya. Okay? Kailangan naiisip niya na gusto mo ba siya o hindi. Alam mo yun, yung very uncertain siya. Gusto ba talaga ako nito o hindi? Kailangan naiisip niya na makikita ka ba niya ulit or hindi. Kung last na ba pagkikita niya ba yun, kung nagustuhan mo ba siya o hindi. Kailangan mapunta mo palagi sa cliffhanger yung emotions niya. Yung, alam mo yung mga cliffhanger sa mga movies na may thrill. Kailangan maramdaman niya yun. For example, di ba kayo nagtataka kung bakit mas pinipili ng babae yung mga lalaking mukhang red flag? Mas pinipili nila yung mga lalaking mukhang sisira ng buhay nila. Versus sa'yo na mas green pa sa green. Okay, mas green pa sa green flag na sobrang consistent sa pagbibigay ng attention and validation, sobrang loyal sa kanya, sobrang bait sa kanya. Pero nafe-friendzone ka lang. It's because you signal weakness and also you did not create that space in order for her to fantasize about you. Okay? Women fall in love with men who make them think and feel. Okay? Again, they are emotional creatures. Hindi sila logical. Hindi sila logical na, hindi nila bibilangin yung mga ginawa mo. Ay, hinatid sundo ako nung Monday. Ay, binigyan niya ako ng chocolates. Ay, niya ako. Pinautang niya ako. May utang na loob ako sa kanya. Hindi nila bibilangin yun. Again, hindi logical yun. Okay, 1, 2, 3, hindi logical. Hindi logical ang attraction, hindi logical ang desire. There are emotions. Ang true sa kanila kung ano yung nararamdaman nila. Okay? Love is an emotion, so bakit mo gagamitan ng logic? Wala silang nararamdaman about logic. Okay? The best way in order for you to get a woman in a relationship with you. Okay? Joms, ano ba dapat gawin ko para mag-commit sa akin yung babae? Okay? Is to ensure that she is feeling so much emotions with you na siya na mismo yung gustong maglagay ng label sa inyo. Okay? Na siya na mismo. Siya na yung mismong gustong maging girlfriend mo. Siya na yung magbi-bring up at unang mag-i-initiate sa'yo ng conversation about exclusivity, commitment, relationship, o yung status nyo. Siya dapat yung mag-i-initiate ng conversation na yon at hindi ikaw. The moment na ma-bring up yun ng babae, ibig sabihin, she is now feeling that you are the best option for her at gusto kanya nang i-lock down. Ang goal ng babae is to lock down her best option. At ikaw, ang gatekeeper ng commitment, hindi ang babae. Ikaw ang gatekeeper ng commitment, babae ang gatekeeper ng intimacy. Okay? So, yun. So, a woman's biological programming is pressured to lock down the best possible mate for her. Okay? Sila dapat yung nagla-lockdown sa'yo, hindi ikaw. Sila dapat yung humihingi ng commitment at exclusivity sa'yo, hindi ikaw. Okay? Kasi dito, maraming factors dito. Siguro, separate video na to, pero ito yung mga ilan. Number 1 is her reproductive biological clock. Pe-pressure sila kasi 'di ba parang meron silang certain age na yung prime age nila para magkaanak, para safe silang mabuntis at magkaanak pa o kung gusto nila magkaanak pa. So meron silang reproductive biological clock. Number 2, competition anxiety. Syempre, maraming girls. Kumbaga konti lang yung mga high value na lalaki, okay? Konti lang yung provider na lalaki sa panahon ngayon.
Dahil sobrang dami ng weak na lalaki sa panahon ngayon dahil sa, ewan ko, dahil sa, maybe because of our culture, social media. Ayan. Konti lang yung lalaking high value o nakikita nilang provider o merong strength, who signals strength. Okay, konti lang yung mga lalaking yon. Kaya, kaysa mapunta pa sa iba, meron silang, I mean, nakikita nila na sobrang scarce ng high value male. So, alam nila na marami silang kakompetensyang mga babae. So, yun yung competition anxiety. Next is yung social, cultural pressure, and also yung thinking about her future. So, kailangan niya makakasecure ng lalaki na that will provide and secure her. Provide her safety, security, para sa kanya and para sa mga offspring, sa mga kapag nabuntis siya, kapag nanganak siya. So, ganon. So, in order for her to feel that way, na gustong-gusto niya na maging kayo, na siya na mismo yung gusto, na lagyan na natin ng label, gusto ko nang maging girlfriend mo, is she needs to feel like she has to work for it or earn it by emotionally investing in the man. Okay, kailangan mapa-invest mo siya emotionally with you. Hindi mo magagawa yon by being play safe. Hindi mo magagawa yon by being kind, loyal, consistent about her. Again, kailangan mag-invest siya emotionally. Okay, emotionally. And magagawa mo yon by creating space, by creating uncertainty, para maisip ka niya, para ma-feel ka niya, para mag-fantasize siya about you. So, kung gusto mo mag-commit sa relationship, ang babae sa'yo, she needs to feel it internally first. Kailangan maramdaman niya muna yon emotionally. Okay? Maramdaman niya muna na gusto niyang maging kayo. Gusto ka na niyang i-lockdown na baka kasi makuha ka pa ng iba. So, sobrang rare mong lalaki na ikaw yung pinaka-best option sa mga nanliligaw o sa mga pumuporma sa kanya o sa mga dumidiskarte sa kanya. Gusto ka na niyang i-lockdown kasi baka mapunta ka pa sa iba. Okay, siya dapat yung nagkakaroon ng scarcity mindset about you. Which totoo naman, scarce ang high value man. Scarce ang lalaking may self-sustainable world. Scarce ang lalaking kayang mag-provide sa sarili niya. At kayang alagaan yung mga nasa paligid niya. Okay? So, once na maramdaman niya yon, sasabihin niya sa iyo, siya yung magbi-bring up sa iyo. Siya yung magbi-bring up sa iyo na about yung status niyo. Ano ba tayo? Nalilito na ako, ano ba meron tayo? Siya na yung magsa-start niyan. Siya na nga. Tandaan nyo, emotional muna sila, then hahanap sila ng logical reason. Okay? Hahanap sila ng logical reasoning. So, emotions first, and then secondary na lang yung logic. Hindi siya baliktad. Hindi logic muna, hindi yung bibigyan mo muna sila ng label, tsaka nila mararamdaman na girlfriend mo sila. Hindi. Okay? Kailangan muna nila maramdaman before nila back upan ng logic. 'Di ba, babae naman na rin yung, alam mong gusto ko ng babae kung siya nang magbi-bring up sa iyo ng mga relationship status, ng commitment, ng exclusivity. Babae din yung, alam mong gusto kong pakasalan ng babae kung siya na yung magbi-bring up ng marriage. Siya na yung nagbi-bring up ng proposals, mga ganyan. So, once na bring up niyo yun, for sure, feeling niya na ikaw yung best option for her. Tapos, ikaw yung magbibigay ng label sa relationship nyo. Nasa sayo yung desisyon. Nasa sayo yung power. Kasi again, ikaw ang gatekeeper ng commitment. So, if na-enjoy mo tong video na to at gusto mo pang malaman kung paano gusto mo malaman kung paano ma-trigger yung mga emotions niya sa'yo para gusto niyang, alam mo yun, ikaw na yung gusto niyang makasama, ikaw na yung gusto niyang maging boyfriend, hindi na siya mapakali hindi na siya mapakali maging exclusive kayo. Then, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which you will dito matututunan mo on how to naturally attract women by stimulating their biological, emotional triggers, little by little hanggang sila na mismo yung hindi mapakali maging kayo. So, if you trust me enough and meron kang extra to invest to this kind of online program, then check mo lang yung link sa description box. Andun lang yung link. For sure ako, kung palagi ka na-reject, palagi ka na-friend zone, palagi ka na-totorpe, o lagi ka na-babasted, makakatulong sa'yo yan. And if you want more videos like this, meron ako ditong susunod na video na pwede mong panoorin. Okay, yan. Si YouTube ang nag-suggest niyan. Ibig sabihin, ginamit niya yung algorithm niya
based sa mga pinapanood mong videos, then ito yung ni-recommend niya na for sure makakatulong din sa'yo. So yun lang, hopefully to see you on the next video. Like, comment, and subscribe kapag na-enjoy nyo tong video to. And I will see you on the next one. Let's go.